Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw mga kapatid sa pangalan ng ating pong Panginoon. At sa araw na ito ng pagsamba, tayo po ay muling magsama-sama sa pangalan po ng ating Diyos na buhay. Kaya saan man po kayo naroroon mga kapatid, ang Panginoon ang siyang magpala po sa inyo, kayong mga nasa inyong mga tahanan, kasamang inyong pamilya. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay at sa mga nasa iba't ibang lugar, kayo man ay nag-iisa o may mga kasama, ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy niyong madama sa inyong buhay, samantalang kayo po ay nakatunghay sa paghahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. At bago po tayo dadako sa salita ng Panginoon, pasimulan natin sa pamagitan ng awitin natin, mga kapatid. Praise God. In moment like this, I'll sing out a song. Amen. Praise God. Alam ko po na ang araw na ito ay nilaan natin para sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ibibigay natin ang ating pong undivided attention sa ating Diyos na buhay. We will worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Ng buong puso mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. Come on, sambahin natin ang Diyos. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Hallelujah, yes. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love, oh, we love you, Jesus. Oh, singing, I love you. Singing, I love you. Oh, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Jesus. Hallelujah. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Yes, Lord, we love you. I love you.
Oh, hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Dakila at mapagpalang Ama, muli po sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyong dakilang harapan. Nagpapasalamat po kami sa buhay na patuloy na iyong pinagkakalob sa amin sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyong dakilang pangalan. At ikaw ay amin pong masamba minsan pa sa espiritu at katotohanan. O Diyos, sinihiling po namin na minsan pang pagpalain mo ang gawaing ito sa mga kapatid namin at mga kaibigan saan man sila naroroon na nakakasama namin online. We pray, God, na ikaw ang siyang malayang kumilos sa bawat isa. Katagpuin mo po ang pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa, lalo't higit sa spiritual aspect of life. Kumilos ka sa aming mga buhay, magsalita ka sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita at mangusap ka sa amin sa pamagitan ng Espiritu, Panginoon, at ipadama mo minsan pa ang iyong banal na presensya, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Minsan pa naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing Amen. Purihin natin ang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah! Dakila ang ating mapagpalad dakilang Diyos, hallelujah, na pinaglilingkuran. Amen. Praise God sa mga sandaling ito. Tayo po ay tutuloy na sa salita ng ating pong Panginoon. At magbabasa po tayo ng salita ng Diyos sa aklat ng Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11:6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Another verse na ating babasahin is in the book of 1 Corinthians 15 verse 58. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. I'm reading from King James Version. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. At muli nating babasahin sa wikang Tagalog, mga kapatid. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, iyamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Tayo po ay saglit na manalangin muli. O Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita, Panginoon. Ibinibigay po namin ang aming mataas na paggalang sa iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang paghahayag ng iyong mga salita na dati mo nang binasbasan, dati mo nang pinagpala, Panginoon. Ang bawat isa ay patuloy niyo pong ihanda ang puso at kaisipan upang malaya po namin matanggap ang mga mensaheng nagmumula sa iyong mga salita. Salamat po at minsan pang gamitin niyo ang iyong lingkod na sadyang walang magagawa kung wala ka, Panginoon. Ngunit nagpapasalamat kami sa katotohanan na ikaw ay sumasa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga kapatid, sa pangangaral ng salita ng Diyos, nais ko pong dalhin ang mensahe sa pangalan ng ating pong Panginoon, be diligent in serving the Lord. Be diligent in serving the Lord. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise God. Sa bawat taong nakakilala sa ating Panginoon, lubos po ang ating pasasalamat sapagkat it is indeed a great privilege to know Him. Amen. Nung ang Panginoon, mga kapatid, ay tinawag tayo sa pagkatawag ng kaligtasan, praise God, nagpapasalamat tayo sapagkat
ang kanyang pagmamahal, mga kapatid, ay in-extend niya sa atin upang tayong mga mapupunta sana sa kapahamakan ay kanyang mailigtas. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa maraming testimonies ng mga kapatiran, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. Alam niyo ang aking sinasabi, hindi sapat ang salita upang sabihin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Hindi sapat ang makataong pananalita upang i-describe, mga kapatid, ang kabutihan, pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. Praise God. Kaya nga, tayo ay lubos at buong pusong nagpapasalamat sa Panginoon na tinawag niya tayo sa pagkatawag ng kaligtasan, mga kapatid. Amen. At sa mga kaibigan namin na ngayon po ay nakasubaybay at kayo ay mayroong desire na lubusang makalapit sa Panginoon, it's not too late. Kayo po ay nakikinig, nanunood ngayon, hindi po yan aksidente. Yan po ay niloob ng ating Panginoon upang kung paanong naranasan ng mga naunang lumapit sa Diyos ang kabutihan, pagmamahal ng Diyos, pagliligtas ng Panginoon, ay maranasan din naman ng mga taong nais lumapit sa Kanya sa mga panahon na to. Mahal po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Praise God. At yamang nakilala ng tao ang Panginoon sa mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay, tumanggap ng kapanganakang muli sa pamagitan ng kapanganakan sa tubig at espiritu. Tayo po ay nagkaroon ng tinatawag po nating pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po sa Diyos ay isang privilege. Isang dakilang pagkakataon na mapaglingkuran po natin ang Diyos, hari ng mga hari, may lalang ng langit at lupa, at Diyos na may gawa sa atin lahat. Purihin po ang ating Panginoon. At marahil walang magsasabi sa mga mananampalataya na ayaw nilang maglingkod sa Diyos. It is our heart's desire to serve Him, maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. At sa patutuo natin sa buhay, ang pag-ibig po ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay talagang pinakadakila sa lahat. Wala pong hihigit sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. At yamang nakilala natin ang pag-ibig ni Kristo, mga kapatid, ang Panginoon po ay nagtuturo, praise God, na tanging pag-ibig lamang din sa Diyos, praise God, ang ating pong tamang tugon sa pagmamahal niya. Kaya nga, Christian life is a life of relationship with God. Ang buhay Kristiyano po ay buhay sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Inibig tayo ng Panginoon, now mga kapatid, tayo ay tumugon sa Kanya. Kaya nga, we love God because He first loved us. Siya ang unang umibig sa atin. At kung paano natin mamahalin ang Diyos na nagmahal sa atin ng lubos at gayon na lamang, ang sabi po ng Bible dito po sa aklat ng Mark chapter 12, verse 30, ganito ang sinasabi ng Biblia, basahin natin sa wikang Tagalog. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Yan po ang paraan na nais ng Diyos na siya'y ating mahalin. God wants us to love Him with all of our hearts, with all of our soul, with all of our mind, and with all of our strength. Pagmamahal sa Diyos. At ang pagmamahal sa Panginoon, mga kapatid, ay ating pong nai-express sa pamamagitan ng pagkakataong tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Amen. Alam natin, mga kapatid, na ang Diyos natin ay ginawa ang lahat upang tayo ay mailigtas. Ngayong tayo ay nailigtas ng Panginoon sa mga nakakilala na sa Panginoon, ano po ang pwede nating gagawin? Ano ang dapat nating gawin bilang mga nakakilala sa Panginoon? Kung na-appreciate natin ang pag-ibig ni Kristo, kailangan mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa,
ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At kung mahal natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, magkakaroon po tayo ng ibang klaseng paglilingkod sa Kanya. Yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, ay magdadala sa atin sa paglilingkod sa Kanya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Praise God. At yan mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon. Sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay mababasa natin sa aklat ng Romans chapter 12 verse 11. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Dito po ay hinahanapan ng salita ng Diyos ang mga naglilingkod ng pagsisikap. Ang pagsisikap ay isang salita, lalo na po sa ating mga Pilipino. Ang pagsisikap ay salitang hindi natin pwedeng baliwalain. Kilala ang mga Pilipino sa pagsisikap. Hindi lang naman Pilipino, mga tao, mga kapatid na nakakilala sa Panginoon. Kilala din sa mga ginagawang pagsisikap. Kaya ko sinasabi ito, mga kapatid, sapagkat maaaring ang iba ay magkaroon ng hangaring maglingkod sa Diyos, pero yung pagsisikap ay baka hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kung ang ating pag-aaral sa secular, yung mga estudyante, ay pinagsisikapan, makatapos lamang. Kung ang profession ay pinagsisikapan para magkaroon ng magandang record, magkaroon ng magandang achievement and accomplishment. Kung ang mga business ay pinagsisikapan upang ito ay umunlad. Mga kapatid, mayroon pa bang hihigit sa paglilingkod ng tao sa Diyos? Sa Diyos na may gawa ng bawat bagay, bawat tao. At Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataong mabuhay. Praise God. Kung ang sanlibutan ay pinagtutuunan ng pagsisikap, mga kapatid, paano o anong klaseng paglilingkod ang ibinibigay natin sa Panginoon? Isang mahalagang katanungan sa lahat ng mga mananampalataya. Kumusta ang ating pagsisikap para sa Diyos? Kumusta ang ating mga pagsisikap para sa Panginoon na umibig sa atin, nagdusa at namatay para sa atin? Para sa Panginoon na alang-alang sa ating kaligtasan, hindi niya sinukuan ang krus, mga kapatid. Tinanggap niya ang kamatayan at ibinigay ang pinakahuling patak na kanyang dugo upang tayong lahat ay makarating sa kaligtasan. Kumusta ang ating mga pagsisikap para sa ating Panginoong Diyos? Mga kapatid, kung mayroon man tayong higit na dapat pagsikapan, napakaganda po na makita ng Panginoon na tayo ay nagsisikap para sa Kanya. Amen. Ang pagsisikap o masikap na paglilingkod, ang sabi ng Biblia, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Yung mga nakakilala sa Panginoon, ang Diyos naman nagbibigay ng Kanyang espiritu. Binibigay niya ang Holy Ghost, mga kapatid, upang hindi naman tayo maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, na hindi inspired ng power ng Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, is our desire, our heart for Him. Dahil kapag mayroon kang puso sa Panginoon, lahat ng kailangan mo para sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, isusunod ng Diyos.
Maaring mayroon kang hangaring magawa ang mga bagay na sa tingin mo mahirap gawin para sa Panginoon. But delight yourself in the Lord and God will give you the desire of your heart. Ibibigay ng Diyos ang nasa ng iyong puso. Kung nais mo na maglingkod sa Kanya ng buong puso, nasa heart mo yan, and maybe mayroon ka pang mga bagay na gustong gawin sa Panginoon, you want to improve your Christian life, you want to grow. Kapatid, ang Panginoon, yan din ang puso niya. Nais niya tayong bigyan ng higit sa ating mga nararanasang paglilingkod. Nais ang Panginoon na tayo ay lumago. At ang ating pagsisikap sa paglilingkod sa Diyos ay nagdadala sa atin sa paglago. Sabi ng verse 12, mga galak sa pag-asa. Amen. Mga galak sa pag-asa. Bakit po maraming mga tao ngayon, kahit mga mananampalataya, parang walang galak sa buhay? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat hindi tinutuunan ng pansin yung pag-asa sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga galak sa pag-asa. Walang panahon na walang pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay ang Diyos at walang panahon na walang Diyos. Kaya tayo ay laging may pag-asa at magalak tayo sa pag-asa, ang sabi ng Biblia. Lagi nating isipin that our hope is in the Lord. Magmatiisin sa kapighatian. Mayroong kapighatian. May mga kahirapan. Pero sabi ng Biblia, magmatiisin. Pwede bang mangyari na habang nagtitiis ay nagagalak? That's the Bible, mga kapatid. Magalak ka sa pag-asa. At hanggat ang pag-asa ay hindi nawawala, ang galak mo ay laging nandyan. Magmatiisin sa kapighatian. Ang pagtitiis, mga kapatid, ay isa sa mga bunga ng Espiritu na kapag dumarating, mga kapatid ko, ang mga tribulations, kapighatian sa buhay, ito ay gumagawa ng pagtitiis. Lalong nagiging strong, mga kapatid, ang ating patience. At pinatitibay nito ang ating pundasyon bilang mananampalataya, mas lalo tayong pinalalago at pinalalawak. At ang sabi ng Biblia, magmatyagain sa pananalangin. Ang pananalangin ay isang napakagandang bagay. Kung pinag-uusapan natin ang prayer, lahat po tayo positibo ang pananaw pagdating sa prayer. Pero ang prayer po ay nangangailangan ng tiyaga. Kaya nga, kung walang tiyaga, hindi natin magagawa ang pananalangin tama. Magmatyagain sa pananalangin. Kaya nga kahit ang panalangin, kung titingnan mo parang walang ginagawa ang nagpipray. Pero bakit nahihirapan? Bakit hindi nakakatagal sa prayer? Kung ito ay hindi naman mahirap gawin. Mayroon po kasing struggle yan. Ang flesh natin ayaw mag-pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Pero sabi ng Bible, magmatyagain sa pananalangin. Praise God. Kaya mapapansin nyo, kapag tayo ay mananalangin at nakahanda ang tiyaga, ang Panginoon, mga kapatid, ay nakahanda rin upang pagpalain ang prayer life natin. So, tinitest din ng Panginoon tayo. Hindi naman pwedeng everything is instant. Dinadaan din ng Panginoon sa proseso. Sa pananalangin, mga kapatid, praise God, ay nangangailangan ng pagtitiyaga. Magmatyagain sa pananalangin. Praise God, purihin ang Diyos. At ang sabi ng 13, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Kasama ito sa ating diligence. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Maging mapagpatuloy. Praise God. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung tayo ay nakikiisa, mga kapatid, praise God, sa pangailangan ng mga banal. Ang tinutukoy dito, mga banal, ay mga mananampalataya, mga tinawag ng Diyos, praise God, magmadamayin o mapagdamay
sa mga pangangailangan o kailangan ng mga banal. Bakit sinasabi ito ng Biblia, mga kapatid? Lalo tigit ang pagpapalaganap po ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon na ang kanyang salita ay patuloy na naipapalaganap, na ipapaabot sa maraming mga tao? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay naipaparating. At nagpapasalamat tayo nga sa Diyos sapagkat maraming nasisave, maraming naliligtas, mga kapatid. Purihin ang Diyos na buhay. Katulad po ng halimbawa yung pagdamay natin sa mga tao na ginagamit ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, upang maipalaganap ang salita ng Diyos na buhay. Katulad sa panahon ni Apostol Pablo. Katunayan, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay siya po yung nagsasalita sa mga bagay na ito. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Maging mapagpatuloy. Praise God. Ibig sabihin, sa English yan, mga kapatid, ay hospitality. Amen. Ibig sabihin, tayo ay open tayo, mga kapatid. Praise God. Although sa panahon ngayon, masyadong limitado yung hospitality dahil sa social distancing. But God knows our heart. Alam ng Diyos ang puso natin, mga kapatid. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay tumitingin sa ating po mga puso. God knows the desire of your heart. Ikaw na mananampalataya, alam ng Diyos ang nais ng puso mo. Amen. And delight yourself in the Lord, and the Lord shall give you the desire of your heart. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Ang mga bagay na ating nababasa, ito po, mga kapatid, ay related doon sa ating diligence. Ang ating masikap na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Now, babasahin natin ang Romans 13, verse 11. Ito ang sinasabi ng Bible, at ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Amen. Ito po, mga kapatid, ay nagpapaalaala. Yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Anong nakikilalang panahon? Mga kapatid, malimit, may pangaral, matalakay ang tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mga pangangaral ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa kapanahunan natin na ang mga hula sa Biblia ay nagaganap. At isa po dyan, mga kapatid, ang nagaganap sa panahon natin ngayon sa buong mundo. Amen. Nadaanan natin yan sa mga pag-aaral, signs ng last days, mga kapatid. At yamang nakikita natin yan, hindi ko na sa inyo isa-isahin dahil halos yung mga mensahe na yan, nasa mga message nyo eh. No? Nakikita natin yan. Nalalaman natin. Yung mga tanda na ang Panginoon ay malapit ng dumating, mga kapatid. Ano daw ang dapat nating gawin? Kailangan tayo magsigising, praise God, sa pagkakatulog, and that is spiritually speaking, mga kapatid. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na ang kaligtasan kaysa nung tayo'y magsisampalataya ng una. Maaring magtanong ng iba, bakit po, Pastor, wala ba tayong kaligtasan nung tayo ay makakilala nung una? Wala ba tayong kaligtasan nung tayo ay magsisampalataya ng una? Samantalang sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Bakit po ito sinasabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan? Mga kapatid, nais kong dalhin sa inyo, praise God, ang tatlong stages ng salvation. Sapagkat kung sinasabi ito sa mga mananampalataya na malapit na,
ang kaligtasan, nangangahulugan ba na wala pa silang kaligtasan? Hindi po ganoon, mga kapatid. Sapagkat, mayroon po tayong stages ng salvation. Una, mga kapatid, is the initial salvation. Ito pong initial salvation ay nararanasan ng tao sa panahon na siya ay makaranas ng kapanganakang muli. Ito yung pagpasok natin, mga kapatid, sa kingdom of God. Sa new birth. Alam natin na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat, mga kapatid, ng Acts 2:38, praise God. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. This is the initial salvation. Ang tao ay makasalanan. At ang makasalanan, mga kapatid, ay kinakailangang mayroong maranasang bagay sa Panginoon bago siya makapasok sa kaligtasan. Kaya ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung kapanganakang muli na sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 3. Na ang tao ay hindi makapasok sa karanang langit kung hindi siya maipapanganak na muli. At binasa natin itong Acts 2:38 bilang actual na katuparan ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 3. Praise God. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Katuparan po yan, mga kapatid, ng John chapter 3, verse 5. Ang sabi ng John chapter 3, verse 5, mga kapatid, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito yung initial salvation. Pag ang tao ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, tumanggap siya ng initial salvation. Kung sa panahon na yon, mga kapatid, tinanggap mo ang kapanganakan sa tubig at Espiritu, hindi naman natin sinasabing mawala agad yung tao, pero kung sakali man, nakunin siya ng Panginoon, matapos tanggapin ito, mayroon siyang salvation. Amen. Pero habang nagpapatuloy, mga kapatid, praise God, ay mayroon po tayong tinatawag, pangalawa is the continual salvation. Ito yung nagpapatuloy na kaligtasan. Ito yung nararanasan natin ngayon at dito sa mundo. Ito yung ating pananatili sa Diyos. Sapagkat ang ating paglapit sa Diyos, mga kapatid, ito po ay ating pagpapasya. It's a decision. At ang pananatili sa Diyos ay isa ring pagpapasya. Sapagkat may mga taong lumapit sa Diyos pero lumayo ulit sa Diyos. Ang pananatili sa Panginoon ay isang pagpapasya. Ang sabi ng banal na kasulatan sa John 15, verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Ito yung pananatili kay Kristo. Sabi ng Panginoon, abide in me. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi pwedeng mamunga sa kanyang sarili, maliban na siya'y manatili sa puno. At ang sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa maliban na kayo'y manatili sa akin. Praise God. So mahalaga ang pananatili, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. At mapalad po yung mga tao na tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo at ang hangarin sa buong buhay ay magpatuloy at manatili sa ating pong Panginoon. Dumadaan tayo, mga kapatid, ng iba't ibang sitwasyon habang tayo ay nandito pa sa lupa, ngunit mapalad ang mga nananatili sa ating Diyos na buhay. And as we abide in the Lord, we grow spiritually. Habang tayo nananatili sa Panginoon, tayo ay lumalago. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ganito ang sinasabi ng Bible. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen.
grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. As we abide in Him, mga kapatid, we experience growth. Lumalago tayo, mga kapatid, sa Kanya. Praise God. Mayroong panahon na sinabi ng mga alagad sa ating Panginoon. Bagamat itong mga alagad ay sumasama na sa ating Panginoon, but in the book of Luke 17 verse 5, ang sabi ng Biblia ay ganito, "And the apostle said unto the Lord, increase our faith." Sinabi, mga kapatid, ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. And that is growing. At ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-i-increase siya ng faith natin. Samantala, ang ating pananampalataya ay nakatuon sa Panginoon. Hallelujah. Nakakaranas tayo, mga kapatid, ng unti-unting paglago ng faith natin. Praise God. Sapagkat tayo ay connected sa Panginoon. Praise God. At samantalang tayo nananatili sa Panginoon, tayo ay nagiging maningas sa Espiritu. Praise God. Kaya nakakapaglingkod tayo sa Diyos ng nagpapatuloy, mga kapatid, dahil mayroong ningas ng Espiritu na ibinibigay sa atin. In Acts 13 verse 52, ganito ang sinasabi ng Bible, "And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost." Hallelujah. Yung mga disciples, sila po ay napuno ng kagalakan. Bakit? Napuspos sila, mga kapatid, ng Banal na Espiritu. They were filled with joy and with the Holy Ghost. Amen. Praise God. So, ibig sabihin, sa ating pananatili sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay napakagandang privilege. Sapagkat once na pumasok ka sa paglilingkod sa Panginoon, mismong ang Diyos ang nag-i-inspire sa iyo, mismong ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Hallelujah. Praise God. At habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, as we abide in Him, we fight the good fight. Mayroon mang mga labanan, mga kapatid, pero tayo nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. 1 Timothy chapter 6 verse 12, "Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses." Fight the good fight of faith. Ang pananampalataya ay may labanan, but we are on the winning side. Hallelujah. As we fight the good fight of faith. Praise God. Tayo, mga kapatid, ay nagtatagumpay. Makipagbaka tayo ng tamang pakikipagbaka. At kapag tayo ay nasa Panginoon, nananatili tayo sa Diyos at si Kristo ay nananatili sa atin, praise God, lahat ng labanan, mga kapatid, the Lord shall fight for us. Amen. As we fight for our faith, God will not leave us nor forsake us. He will be with us. Hallelujah. Praise the name of Jesus. At habang tayo, mga kapatid, ay nananatili sa ating Panginoon, mayroon tayong tinitingnang pag-asa. Sabi ng Biblia kanina, binasa natin, mga galak sa pag-asa. Kaya ngayon, habang dumadaan tayo ng proseso sa mundo, hinahanda tayo ng Panginoon sa isang napakagandang kinabukasan. Hindi po tayo ng Panginoong Diyos itinutulak sa kapahamakan, kundi inihahanda tayo ng Panginoon para sa kinabukasan, mga kapatid, hallelujah, na lahat ng tao ay magugustuhan. Amen. Mga mananampalataya, maaaring ang nararanasan mo ngayon, nararanasan natin ngayon, mga bagay na hindi natin nagugustuhan, mga bagay na hindi tayo, mga kapatid ko, komportable. But for sure, habang tayo ay nakatuon sa ating pong Panginoon, ang pag-asa natin ay mapalad. Sabi ng Bible, mga kapatid, Titus chapter 2 verse 13, "Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ." Habang tayo ay nandito pa, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon,
looking for that blessed hope. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ang mundo ngayon, mga kapatid, ay talagang masyadong demoralized. Buong sanlibutan, ang future ay hindi tiyak. Pero sa mga taong nasa Diyos, hallelujah, mayroon po tayong tiyak na bukas sa ating pong Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy, hindi tayo sumusuntok sa hangin, mga kapatid. Hindi tayo lumalakad na walang tinutungo, mga kapatid ko. Hindi tayo nagpapatuloy na walang direction. Praise God. Nagpapatuloy tayo sapagkat alam natin na tanging ang pananatili sa Diyos, pagpapatuloy sa Panginoon na maghahatid sa atin sa napakagandang bukas. Praise the name of Jesus. Kaya mga kapatid, walang pinakamagandang dapat gawin. Samantalang tayo ay nandito pa sa mundo. Praise God. Manatili tayo sa Diyos. Magpatuloy tayo. Amen. Gawin natin kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. Huwag nating hayaan na mahadlangan tayo ng mga sitwasyon ng mundo upang hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan upang siya ay ating mapaglingkuran, mga kapatid ko. Maialay ang the best na paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kung noong nagdaang mga panahon, ang paglilingkod sa Diyos ay pwedeng pagtiyagaan, mga kapatid, yung mga maligamgam na paglilingkod sa Diyos. Ang sabi na binasa natin kanina, yamang nalalaman natin ang panahon. Anong panahon? Alam natin ang panahon. We are living in the last days. Yamang nakikita natin ang mga bagay na yan. Tayo daw ay magsigising sa ating pagkakatulog. Kung ikaw ay matagal ng mananampalataya at ang iyong pananampalataya ay nanlalamig, it's time to wake up. Ito yung panahon upang ikaw ay maging mainit sa paglilingkod sa Diyos. Be diligent in serving God. Be fervent in the Spirit. Praise God. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Tayo ngayon ay nasa continual salvation. We abide in the Lord. Nagpapatuloy tayo. Huwag kang bumitaw sa Panginoon. Amen? Huwag kang bumitaw sa Panginoon. Magpatuloy ka. Amen? Hanggang sa makarating ka sa destinasyon. Alam niyo yung mga public transport. Sasakay ka sa bus, may mga bus stop. Pag bumaba ka sa hindi mo pa destinasyon, hindi ka makakarating. Kaya kung minsan may nagtatanong, nasaan na si ganito? Nasaan na si ganon? Bumaba na eh. Kapatid, magpatuloy ka hanggang sa dulo. Amen? Hanggang sa makarating tayo sa pinaka-eternal purpose ng Panginoon. At ito mga kapatid, the third stage, mga kapatid, ng salvation is the eternal salvation. This is the final salvation. Amen. We have the initial, the continual salvation, and the eternal salvation. Ang eternal salvation, mga kapatid, ay yung tayo ay kinuha na ng Panginoon. Ang promise ng Panginoon in John 14 verse 1 up to verse 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Ito yung pangako ng Panginoon. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Praise God. Ito yung pangako ng Panginoon. Ako'y paroroon, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y naparoon at ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan, ako'y muling paririto. Upang tanggapin ko kayo sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay duroon. What a promise. Amen. Of eternal salvation. Sa panahon na yon, mga kapatid, hallelujah,
magpapasimula ang eternity. Lahat ng panahon sa mundo ay may katapusan. Lahat ng panahong inilagi sa mundo may katapusan. Kung pag-uusapan natin ang haba ng buhay, kahit napakahaba ng buhay ng tao sa mundo, natatapos din. Amen. Kahit si Methuselah, na umabot ng 969 years, natapos din. Mga kapatid, hindi po yun sa haba at sa iksi ng buhay. Kung pag-uusapan natin ang ating pong buhay sa paglilingkod sa Diyos, amen, ang tinutungo nito ay eternal salvation. Amen. Ang sabi ng Bible in Revelation 21 verse 3, "And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." Amen. Lumilipas yung mga bagay. Lahat ng masasaklap, lilipas yan, kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon nag-prepare sa atin ng dako, mga kapatid, where there will be no more death, no more crying, no more pain, no more sorrow. Amen. Sa mundo, nandito yan. Crying, sorrow, pain, nandito yan sa mundo. At yan ay nararanasan ng lahat ng tao. Kahit noon pa, hanggang ngayon. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay aktibong gumagalaw sa mundo. Kaya ang tao, nakakaranas niyan. Pero ang Diyos naman, sa kanyang mensahe, mga kapatid, na nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan, ang sabi niya, magpiprepare ako ng lugar para sa inyo. Hindi na yan katulad ng mundo. Amen. Sa langit, walang lockdown. Amen. Pagpasok mo doon, hindi tatanungin kung mayroon kang quarantine pass. Mga kapatid, kailangan lang doon ay new birth. Amen? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. So without repentance, we shall all likewise perish, according to the Bible. Amen. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Now, bilang mga mananampalataya, praise God, this is our hope. Ito yung pag-asa natin. Amen. Kung mayroon man tayong mga nakikita ngayon na mga bagay na mahihirap, yan po ay pansamantala lang. At huwag kayong mag-alala sapagkat ang pansamantala ay pansamantala lang. Amen. At kapag natapos na ang pansamantala, praise God, hallelujah, haharap tayo sa hindi na matatapos. Pupunta tayo sa walang hanggan. Kaya kapatid, huwag mong ipagpalit ang iyong walang hanggan sa pansamantala. At huwag mong hayaang masira ang iyong pananampalataya dahil sa mga pansamantala. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Remember, He is the author and He is the finisher of our faith. Praise God. Hindi niya lang tayo inumpisahan. Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan. Yan ang pangako ng Panginoon. Praise God. And that's our hope. Yan ang ating pag-asa, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa buhay. Kaya, ang Panginoon, inihanda niya tayo. Alam niyo ba kung bakit tayo ay mayroong mga kinabibilangan na congregation? Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay inilalagay tayo na of course sa congregation na nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng kapanganakang muli, ayon sa tinuturo ng Biblia, apostolic way of salvation. Nilagay tayo ng Panginoon, praise God, sa mga gawain na kung saan mayroong naglilid sa atin upang tayo, mga kapatid, ay magabayan patungo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Kaya ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin, mga kapatid, na tayo habang nagpapatuloy, praise God, tayo po ay piniperfect ng Panginoon at tayo, mga kapatid, ay binigyan ng Diyos ng mga tao, hallelujah, na gagabay po sa atin. For example, ikaw ay belong sa isang church. Amen. Hindi po aksidente na naglagay ang Diyos ng gagabay sa iyo. Amen. Bakit? Sapagkat bahagi yan ng paghahanda ng Diyos sa atin para sa eternity. Bahagi yan sa plano ng Diyos. For example, sa aklat ng Ephesians, chapter 4. So dito, mga kapatid, samantalang tayo naghihintay ng eternal salvation, nilagay ng Diyos ito, mga kapatid, sa church. Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So ito yung fivefold ministry. Anong purpose nito? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ito yung purpose. For the perfecting of the saints. Yung pong mga saints, ito yung mga pinatawad ng Diyos sa kanilang kasalanan, tumanggap ng kapanganakan sa tubig at espiritu, mga kapatid. They have been forgiven. And they are called saints. But they are not yet perfect. Why? Because the purpose of ministry is for the perfecting of saints. Amen. Kaya nga, yung mga mananampalataya, mahalagang tayo'y nananatili. At habang tayo nananatili, nandun tayo sa tinatawag na continual salvation, mga kapatid. Nag-state tayo, mga kapatid ko, with a spirit of submission, with a spirit of humility, mga kapatid. Nagpapatuloy tayo. We'll listen to the Word of God. We'll listen to the instruction of the Word. Hallelujah. Tayo nakikinig sa guidance, mga kapatid, praise God, nang ginagamit ng Panginoon na alam natin na puspos ng Espiritu at namumuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. So we don't hesitate. Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Ang sabi ng verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, perfecting of the saints, work of the ministry. Ano work of the ministry? Sa ministry, may iba-ibang function. Pero guided yan, mga kapatid, praise God, ng mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. For the edifying of the body of Christ. Ibig sabihin sa ikatitibay, mga kapatid ko, ng katawan ni Kristo. Sa verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yan, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon. Perfection para sa atin. Hallelujah, purihin ang Diyos. Kaya ang utos ng Panginoon, praise God, sa pamagitan ng aklat ng Hebrews 13, sabi ng 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. Anong binabantayan nila? Ang inyong mga kaluluwa. Paano nila binabantayan? Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbibigay ng instruction, sa pamamagitan ng pagbibigay, mga kapatid ko, ng mga paalaala. Praise God. As they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So ang sabi ng Biblia, upang magawa nila ito, yung ministry na may galak at wag hapis. Sapagkat kung magawa itong may hapis, ang sabi ng Bible, hindi nyo ito mapapakinabangan. Ano ibig sabihin? Mga mananampalataya, dalawang bagay ang pwedeng idulot ng mananampalataya sa ministry. Galak o hapis. Ang sabi ng Bible, kung hapis, hindi mo mapapakinabangan yun. Bakit? Hindi madadirect ang pagkilos ng Diyos sa'yo. Amen. Pero kung galak, ang sabi ng Biblia, magagawa itong may joy. Kaya kung ang dulot natin, praise God, sa Panginoon, sa ministry, ay kagalakan, mapapakinabangan natin, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos sa ministry. Amen. Why? Sapagkat pinipili natin na tayo po ay under, praise God,
sa kapangyarihan at panuntunan at order ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos sa buhay. So mga kapatid, ang ating pananatili sa Diyos, ang ating pagpapatuloy, ang siyang ating preparasyon para sa ating eternal salvation. Tinanggap natin ang Panginoon sa initial salvation. Nagpapatuloy tayo ngayon sa paglilingkod sa Diyos sa continual salvation. Hallelujah. Pero mga kapatid, hindi magtatagal. Papasok tayo sa eternal salvation. Na doon ay hindi na matatapos, mga kapatid. Amen. Hindi na matatapos ang lahat ng mga bagay. Praise God. Lahat ng ipinangako ng Panginoon, makikita natin ang fulfillment. Kapatid, praise God. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Ang Panginoon ang siyang kumilos sa ating mga buhay. Ang Diyos ang siyang manguna, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa ating po mga paglilingkod. Alayan natin ng diligence ang paglilingkod natin sa Panginoon. Samantalang tayo magbubulay, mga kapatid. Praise God. Sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay, maranasan natin ang kanyang malayang pagkilos. Praise God. At ang paglilingkod, ang sabi ng Biblia, mayroong pagsisikap. Praise God. Nawa sa buhay natin ito, kung mayroon man tayong higit na pagsisikapan, ay pagsikapan nating mamuhay ng malapit sa Panginoon. Hindi ito ang panahon para lumayo sa Diyos. Hindi ito ang panahon para mag-alinlangan sa Panginoon. Bagamat may nararanasan tayong mga pagsubok, mga kapatid, ito yung panahon, mga kapatid. Itong panahon na ito, mga kapatid, ito po ay defining moment. Dito mo sabihin, Lord, I love you. Panginoon, minamahal kita. Mga kapatid, dito mo sabihin, Lord, paglilingkuran kita ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Samantalang iniisip natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, tinawag niya tayo, binago niya ang buhay natin. Kapatid, ano ba ang pwede nating iganti sa Diyos? Hindi natin kayang bayaran ang katapatan ng Diyos ang pag-ibig niya. Ngunit pwede tayo maging tapat sa Kanya. Amen. At maglingkod sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. O Diyos, kay buti mo. Inibig mo katulad ko. Binago mo ang buhay ko. Anong igaganti sa'yo? Ako'y maglilingkod. Iaalay ang buhay ko. Kahit may kahirapan, magtitiwala pa rin sa iyo. Magtitiwala pa rin sa iyo. Pangako po ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Ako'y di mo iiwan. Di mo pababayaan. Ako ay tutulungan. Maharapin ang buhay. Ako'y maglilingkod. Hallelujah. Ako'y
maglilingkod. Iaalay ang buhay ko. Iaalay ang buhay ko. Kahit may kahirapan, Kahit may kahirapan, magtitiwala pa rin sa'yo. hallelujah, ako hindi mo iiwan. Totoo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Di mo pababayaan, Panginoon. Kapatid, totoo ang pangako ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will be with you. Hallelujah. Even unto the end of the world. Praise God. Tutulungan ka ng Diyos. Gaano man kahirap ang sitwasyon, ang Diyos ay kasama natin, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa gitna man ng mahirap na sitwasyon, sa gitna ng persecution, ang Diyos ay kasama natin. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Itutuloy niya tayo sa kanyang dakilang pangako. Iaalay ang buhay ko. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kahit may kahirapan, magtitiwala pa rin sa'yo. Hallelujah. Ako'y di mo Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Di mo pababayaan, Panginoon. Di mo pababayaan. Praise God. Angkinin natin ang mga pangako ng Diyos sa buhay. Ako ay tutulungan na harapin ang buhay. Hallelujah. Ako'y maglilingkod. Iaalay ang buhay ko. Kahit may kahirapan, magtitiwala pa rin sa'yo. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. Di mo iligtas. Amen. Patuloy natin nabihin ang presensya ng Diyos sa buhay. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. Di mo Ang katotohanan ng kanyang mga pangako, He will never leave us or forsake us. He will be with us. Ako ay tutulungan na harapin ang buhay. Kapatid, haharapin natin ang buhay na may kalakasan na nagmumula sa Diyos. Haharapin natin ang bukas, praise God, with confidence, sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, haharapin natin ang buhay, mga kapatid ko, na kasama ang mga pangako ng ating Diyos sa buhay. Sa bawat araw, sa bawat bukas na darating, praise God, totoo ang mga pangako ng Panginoon. He will be with us. Yes, hallelujah. This world is not our home. We are just passing through. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, muli po kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ay Diyos na tunay at tapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo sa amin. Inibig mo kami ng walang kapantay, Panginoon. You loved us with an everlasting love. Thank you, Jesus. Amen. At salamat sa pagkakataon, Lord, na makilala ka namin. At ikaw ay amin pong mahalin at paglingkuran. Gabayan mo kami, O Diyos, sa amin pong paglilingkod sa iyo.
ito po ay malaki pa namin lagi ng pagsisikap upang kung papaanong ikaw ay nagbigay at nag-alay ng buhay para sa amin, may alay namin ang aming mga sarili para sa iyong kaluguran. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng mga nakasama namin ngayon sa gawain ito, Diyos, saan man po sila naroon. Nawa ang iyong mga salita ang patuloy na magbigay ng pag-asa at kalakasan sa bawat isa, Panginoon. At manahan ka sa amin, O Diyos, samantalang kami ay nananatili sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At panatilihin mo ang iyong presensya sa aming mga buhay. Praise God. At sa mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, O Diyos, pagpalain mo sila ng kaligtasan at kapanganakan muli. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin ang panibagong kalakasan tungo sa pagpapatuloy. Praise God hanggang sa iyong pagbabalik. Purihin ka, Panginoon. Binabalik namin sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabing Amen. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos sa buhay. Praise the name of Jesus. Praise God. Purihin ang Panginoon. At mga kapatid, mayroon lang po akong nais na i-announce. Praise God sa ating pong mga lokal na ministeryo na pinaglilingkuran. Magkakaroon po tayo ng Zoom fellowship. Praise God sa Blooming Tree Church sa darating pong Wednesday. Amen. At sa darating po na Friday ay sa Dasma F congregation naman. Amen. Praise God. Kaya tayo po ay magbigay ng special time para po sa ating pong fellowship na yan. Amen. At alam natin na yun ay bagay na kalooban ng Panginoon. Marami tayong mga bagay, praise God, na mga gagawin for His glory. Amen. Salamat sa Panginoon. 7 o'clock sa Wednesday sa Blooming Tree Church at 7 o'clock sa Friday para po sa Dasma F Church. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa lahat ng mga sumubaybay ngayon. Praise God. Sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos na buhay. God bless you. And we love you with the love of Jesus Christ. Thank you.